Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Redentor. 44 anyos at tubong Zamboanga. Napasulat ako sa inyo para ikwento ang aking buhay pag-ibig. Tiyak na marami ang makakaunawa sa mga nangyari sa akin. Naway magsilbi itong inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Bata pa lang ako ay pangarap ko ng maging isang profesyonal na boksingero. Aaminin ko, magaling ako pagdating sa suntukan. Pero hindi ko ugali ang mag-umpisa ng away. Hanggat maaari, ginagamit ko ang talento ko sa pagdepensa ng aking sarili o sa pagtatanggol sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga gusto ko ang disiplinang itinuturo sa pagboboksing. Kaso nga lang medyo mahirap ang buhay namin. Lalo na nung nagkasakit ang aking ama na siyang pangunahing bumubuhay sa amin noon. Kaya napilitan akong bitiwan ang aking pangarap para maghanap buhay. Sabi ng aking ina, gamitin ko na lang raw ang matikas kong pangangatawan para magbanat ng buto. Hindi na ako nakapagkolehiyo, Tony. Kaya ang tanging trabaho na nakukuha ko lang ay may kinalaman sa pangingisda o pagtitinda sa palengke. Nasubukan ko rin maging construction worker. Pati pagiging katiwala sa isang bukirin, pinatos ko na rin. Hanggang sa nagdesisyon ako na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. 30 anyos ako noon nang unang beses kong iniwan ang lugar kung saan ako isinilang. Sakto naman na sa Maynila na naninirahan ang paborito kong tiyahin na si Tiang Ising. Kasama ang nakababata kong pinsan na si Makmak. Kaya kahit papaano ay may matutuluyan na ako. Nangako naman sila na mabilis akong makakahanap ng trabaho. Lalo na at nakatira sila sa malapit sa isang malaking palengke. Tony, hindi ko naman sukat akalain na unang araw ko pa lang sa Maynila ay makararanas na agad ako ng isang kakaibang pangyayari. Isang pangyayari na bumago sa aking buhay. Napakarami namang tao sa palengke na to. Saan ba dito bahay ni Makmak? Sinunod ko naman yung tinext niyang direksyon. Tindahan, ng isda sa baba. Tapos may malaking karatula ng mayor sa bandang itaas. Halos lahat dito may mga ganang karatula eh. Si Makmak talaga oh. Insan! Insan! Oh, Insan! ako ba tinatawag nun? Insan! Buti nakita kita. Kanina pa ako pabalik-balik sa magkabilang kanto eh. Katay yata cellphone mo, tinatawagan kita, hindi kita matawagan. Wala nang baterya yung cellphone ko. Teka, sino ka ba? Ano? Ako, sino ka? Wala siya. Insan naman ako to, si Makmak. Makmak! Oo! Ano ka nakalimutan mo na ako? Ilang taon lang tayong di nakita, ganyan ka na? Bakit kasi ganyan itsura mo? Bakit? Anong itsura mo? Ang lusog-lusog mo nung umalis ka sa atin. Ngayon, mukha kang ting-ting. Ano ba yan? Di ka ba pinapakain dito? Grabe ka naman. Kumakain naman ako eh. Siyempre, mahirap yung trabaho ko araw-araw. Ikaw ba naman magbuhat ng batsa-batsang isda? Tignan ko lang kung hindi ka mangayayat. Bayaan mo na itsura ko. Wala na tayong magagawa eh. Ikaw nga, medyo lumaki ka eh. Salita ba ako? Ako lumaki.
Oo kaya. Tingnan mo yung braso mo, oh. Parang hita ako na. Nakakain na ba kayo ng baka sa atin? Insan, hindi ako nanaba. Baka akala mo ha. Muscle to. Yan, muscle yan. Muscle? Oo, kapain mo. Yung braso ko. Yun nga. Oo ha. Ayan. Wow, nga no? Manigas-nigas ah. Boksingero ako. Ano ka ba? Ako nga pala. Basagulero ka nga pala. Boksingero, hindi basagulero. Hindi ka naman papasok nun sa pagbuboxing kung hindi ka nahilig manapak eh. Alam mo, hindi ka na. Doon na tayo sa amin magkwentuhan. Naganda si nanay ng... Uy, ano yun? Ba't nagsisigawan sila? Naku, may nice natcha na naman eh. Oo nga. Ayun, yung snatcher tumatakbo papunta dito sa atin. Esensya na, Insan ha. Talamak yung mga ganyan dito sa... Hoy! Insan! Insan, saka mo! Hindi po pwede sa akin ang ganyan. Hoy, Insan, anong gagawin mo? Lagot ka ngayon sa akin. Hoy! Hoy! Ibalik mo yung ninakaw mo. Insan! Maawa na po kayo. Tama na po. Babalik ko na po. Okay. Bitawan mo na yung bag. Ano ako? Tanga? Aba, lalaban ka pa talaga ha? Halika dito. Halika dito. Ano? Tumayo ka! Hindi na po, boss. Tama na po. Di mo na ako makukuyo. Insan! Tama na! Hindi ka na yung pulis oh! Hindi ka na dito! Sir! Dito po! Akin na yung ninakaw mo. Insan, usog ka! Hindi na yung pulis oh! Usog! Ikaw na naman! Kuya! Kuya! Yan yata yung nanakawan, Insan! Kuya! Bagyan ang tiyahin ko! Kami yung ninakawan! Ayun yung tiyahin ko! Palapit na dito! Carmen! Sa inyo ba to? Eto. Maraming salamat Ikaw lang yung may lakas ng loob harangin yung magnanakaw. Wala yun. Mag-iingat kasi kayo. Mukha pa namang mamahalin yung bag ng tiyahin mo. Dapat hawakan yung maigi. Yung gamit nyo para di kayo makukursunadahan ng mga kawatan. Sinasabi mo bang kasalanan namin? Ba't kami ninakawan? Hindi naman sa ganon. Aba, kasalanan ba naming maraming masasamang loob? Kami ba dapat mag-adjust? Hindi ba dapat maparusahan ng mga magnanakaw para pwede tayong mamuhay na panatag ang kalooban? Teka, bakit nagagalit ka sa akin? Tinulungan na nga kita, tapos aawahin mo pa ako. Naninisi ka kasi. Hindi kita sinisisi. Anong tawag sa mga sinabi mo? Nagpapaalala lang ako sa'yo. Nagpapaalala daw. Carmen, ayos ka lang ba? Opo, tiya. Wala ka bang sugat? Konting galos lang po, wala po to. Bakit kasi nakipag-agawan ka pa dun sa snatcher? Sana hinayaan mo na lang. Kaysa yung mapano ka. Buti na lang at wala siyang dalang patalim. Ayos lang ako, tiya. Siyempre, hindi pwede mawala ang bag na to. Alam niyo naman yun, di ba? Ano ba naman yan at nagawa mo pang magbuwis ng buhay? Wala ka na dun. Carmen naman, bakit ganyan ka magsalita? Pasensya na, tiya. Mataas pa kasing emosyon ko eh. Ay, iho, nandito kasi sa bag ko yung pampasweldo sa mga tauhan namin sa bahay. Kaya maraming salamat ha. Ang laking problema kung tuluyan itong nanakaw. Ay, teka, paano ba kita mapapasalamatan? Tiya, wag na. Sapat na yung nagsabi tayong salamat. Carmen naman. Baka mamaya kasabot pala yung mga yan. Baka may bago silang modus operandi. Ay, miss! Ano yung sinasabi mo dyan, ha? Makmak, kumalma ka lang. Kita mo namang nagkala Fernando po tong Insan ko eh. Nasuntok pa nga, oh! Makmak. Ano ngayon? Ako ba nagsabing gawin niya yon? Carmen, ay, iho, ang mabuti pa, ibigay mo sa akin ang numero mo, ha? O kaya, ibibigay ko na lang sa'yo yung numero ko, tapos tawagan mo ko. Tiya! Gusto kong gantihan yung pagtulong mo. Hindi kita mabibigyan ng pera bilang gantimpala, pero kung ayos lang sa'yo, pwede kitang ilibre. Pwede ko kayong ilibre ng pagkain. Ikaw at yung, Pinsan. yung pinsan mo. Makmak. Si Makmak. Kaya, teka, may cellphone ka ba? Ilagay mo ang number ko. Namatay na kasi yung cellphone ko. Wala nang baterya. Ikaw, Makmak, cellphone mo. Wala. Nandun sa bahay. Ay, teka. Dito, may ballpen at papel ako sa bag. Ay, ballpen lang pala. Teka. Naku, wala akong masusulatan. Carmen,
humingi ka naman ng papel doon sa tindera. Baka meron siya. Huwag na, Tia. Dito na lang sa kamay ko. Carmen, isulat mo nga doon sa palad niya ang numero ko. Hindi ko dala yung salamin ko. Naiwan ko sa sasakyan. Kaya ikaw na ang sumulat. Ako? Ay, sige na. Huwag ka nang pasaway. Ito yung ballpen. Isulat mo na. Isa. Akin na yung kamay mo. Eto. Teka, susulat ko lang. Ayan. Tama ba yung numerong nilagay mo? Opo. Pag hindi kami nagkausap ulit ng binatilyong to, lagot ka sa akin, ha? Opo, Tia. Tama po yung numerong sinulat ko. O siya. Iho, tawagan mo ko, ha? Ano palang pangalan mo? Redentor ho. Redentor? Aba, maganda. Bagay sa'yo. Ma'am. Ma'am Martha. Tama ho. Oo. Ang totoo niyan, hindi ko naman ho kailangan ng pabuya sa ginawa ko. Wala po kayong kailangan gawin. Pero kung ang pagtawag ko sa inyo ang magbibigay daan para makita ko ulit ang inyong napakagandang pamangkin, sige ho. Makakaaso kayo sa tawag ko. Ano sabi mo? Ay, ganun ba? O sige. Tumawag ka lang, ha? May nobyo na ako, no? Single yung pamangkin ko, ano? Tia! Anong sinasabi mong may nobyo ka na? Huwag kang ilusyonada, Carmen. Hindi ka pa nagkakanobyo kahit kailan. Lahat ng nanligaw sa'yo, nagsisukuan na. Alam mo, Tia, masyado na nagiging personal ang takbo ng usapan natin, ha? Halika na po, sinesenyasan na tayo ng pulis, oh. Sakto ho pala, ma'am. Ako pa naman ho yung tipong hindi sumusuko hanggat hindi ko nakukuha ang babaeng nagugustuhan ko. Ay, nakakatuwa ka naman, ho. Nakakakalabot kaya. Halika na nga, Tia. O siya, mauuna na kami, ha? Salamat ulit, ha? Sige ho, mag-iingat ho kayo. Carmen, O ano? buenos dias, El Bonita. See you soon. Yeah. Tony, unang salta ko pa lang sa Maynila, imbes na trabaho ay pag-ibig agad ang una kong nakita. Si Carmen na siguro ang pinakamagandang babaeng nasilayan ko sa tanambuhay ko. Maliit lang siyang babae, mahaba ang buhok, morena at napakakinis ng balat. Simple lang ang kanyang suot, pero alam ko na galing siya sa may kayang pamilya. Napakalambot kasi ng mga kamay niya. Tila hindi pa nakararanas ng mabigat na gawain. Maraming magaganda sa bayan kung saan ako lumaki, pero ibang-iba si Carmen sa kanila. Kung sila ay may mapupungay na mga mata, si Carmen matalas at tila nakakasugat kung tumingin. Likas na mabait at malambing ang mga babae sa lugar namin. Si Carmen naman, suplada, matapang at walang inuurungan. Bagay sa kanya ang katagang small but terrible. At Tony, hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero maraming nagkakagusto sa akin mula pa nung binatilyo ako. Matangkad ako, matipuno, at hindi naman pahuhuli sa itsura. Pero si Carmen yata ang kauna-unahang hindi tinalaban ng aking karisma. Pero sa kabila ng lahat, alam kong may tinatagong kabaitan si Carmen. Kita ko naman kung paano niya protektahan ang kanyang tiyahin. Lalo tuloy akong nanabik na makilala pa siya ng husto. Kaya namang kinabukasan ay agad kong tinawagan ang numerong nakasulat sa aking palad. Nagkausap kami ni Ma'am Martha at inimbitahan niya ako sa kanilang tahanan. Siyempre hindi na ako nag-atubili. Nagpasama ako sa pinsan kong si Makmak para marating ang address na ibinigay ni Ma'am Martha. At tama nga ang hinala ko. May kaya ang pamilya ni Carmen. Nakatira sila sa isang magandang subdivision. Ang laki ng bahay at parang mamahali ng mga gamit. Kahit yata alikabok dun, may presyo. Binalaan tuloy ako ng pinsan kong si Makmak. Anya,
hindi ko na raw dapat pangarapin pa si Carmen. Dahil hindi raw papansinin ng tila isang prinsesa ang tulad ko na mukha lang alagad ng prinsipe. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Tony, sa pagbisita ko kina Carmen, marami na agad akong nalaman tungkol sa kanila. Uni iha si Carmen ng kanyang mga magulang. Maaga siyang naulila sa ina. Samantalang ang kanyang ama ay nasa ibang bansa at inaasikaso ang kanilang negosyo. Si Ma'am Martha ang siyang nagpalaki kay Carmen. Matandang dalaga na si Ma'am Martha. Kaya itinuring na niyang parang tunay na anak ang pamangkin niya na si Carmen. Marami pa sanang gustong ikwento si Ma'am Martha sa amin ni Makmak. Kaya lang hiniling ni Carmen na wag nang patagalin ang aming pagbisita. Kaya naman nagpaalam na agad kami ni Makmak. Pero laking gulat ko nang bigla akong alukin ng trabaho ni Ma'am Martha. Magre-retiro na kasi ang kanilang driver. Kaya naman naghahanap sila ng ipapalit. Nang marinig ko yun, agad akong pumayag sa alok ni Ma'am Martha. Wala na akong pakialam kung magkano ang sweldo, kung may benepisyo man o wala. Ang tanging nasa isip ko lang noon, sunggaban ang pagkakataon na makasama si Carmen. At yun na siguro ang pinakamagandang desisyong nagawa ko, Tony. Dahil mula noon, mas naging kapanapanabik ang mga araw ko. Lagi kong inaabangan kung papaano ako susungitan, bubulyawan at manakanakang hahampasin ni Carmen. Naging isang karangalan para sa akin ang makatanggap ng mga maaanghang na salita mula sa kanya. Carmen, pasok na. Aalis na tayo. Ma'am Carmen, ikaw namumuro ka na. Wala kang galang sa akin porke natutuwa sa'yo tiyahin ko. Ako? Walang galang. Sa lahat nga ng pinagmamaneho ko, ikaw ang pinaka-iniingatan ko. Kaya sumakay ka na. Para naman, ma-solo na kita. Anong sabi mo? Kako, sumakay ka na para makapasok na sa bahay si Ma'am Martha. Ayun, nasa pinto, hinihintay tayo makaalis, oh. Pasalamat ka, masama pakiramdam ni Tia Martha. Carmen, nalagay ko na sa sasakyan yung mga kaing. 1, 2, 3, 4, 5... Norman, kumpleto na ba lahat ng pinabibili ni Tia Martha? Oo, Carmen. 5 kaing lang naman lahat-lahat eh. Nabayaran ko na lahat, wala akong kulang. Oo, wala na. Pasabi kay Tia Martha mo, maraming salamat. At lagi siyang sa amin bumibili ng mga pangregalo niyong prutas. Eh di ba magkaibigan sila nung tatay mo? Oo nga eh. Pero sabi rin kasi sa akin ni Tia noon, di kalitan daw yung mga produkto niyo. Naku, maraming salamat. O paano, alis na kami ah. Sige, halika na. Binuksan ko na yung sasakyan. Malamig na sa loob. Carmen, sandali. Ano yun, Norman? Bali ano kasi, gusto mo bang kumain sandali? Merienda tayo. Medyo matagal-tagal na kitang gustong makakwentuhan eh. Sa tuwing napapadaan kayo dito. Kaya lang, lagi kayong nagmamadali ng Tia Martha mo eh. May masarap na lugawan malapit dito. Pwedeng lakarin. At bakit? Ha? Hoy, ba't ka sumasabat dyan? Kako bakit nyo pa kailangan kumain? Redentor,
Ay, pasensya ka na dito sa driver ko, Norman. May pagkabastos. Huwag mong sabihin gusto mo ngang sumama sa kanya. Ano? Hoy, Redentor. Nang gigigil na ako sa'yo, ha? Pwede tumahimik ka na lang dyan. Norman, sure, sige. Merienda tayo. Saan ba yung sinasabi mo? Yun. Dyan lang sa dulo Hindi ng... ka ba hahanapin ang asawa mo, Norman? Ha? May asawa ka, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Sa kabilang kanto lang ako nakatira. Pero halos kilala ko na lahat ng tao dito. Hindi nga lang nila ako kilala. Sadyang magaling lang ako mag-obserba. Kaya hindi ba pangit tingnan na may kasama kang ibang babae habang kumakain ng merienda? Wala namang masama. Magkaibigan naman kami ni Carmen. Magkaibigan. Sukin nyo lang sila pero hindi kayo magkaibigan. Mabuti pa, Norman. Mauuna na kami. Next time na lang tayo kumain, ha? Sige, ha? Carmen, sandali! Halika na, Redentor. Yes, ma'am. Carmen, nandito na tayo. Ma'am Carmen sabi ang itawag mo sa akin. At oo, alam ko, nandito na tayo sa bahay. May mata ako. Galit ka ba? Ay, hindi. Teka nga, bababa na ako. Carmen! Carmen! Ma'am Carmen, sandali. Ma'am Carmen, sandali lang. Mag-usap tayo. Ibaba mo na yung mga prutas. Dahan-dahan ka maglakad sa hagdan. Che, Baka madulas ka. huwag mo nga ako sundan. Carmen, ayos ka lang? Aray ko. Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan ka lang sa hagdan. Huwag mo nga ako hawakan. Itatayo kita. Kaya ko sarili ko. Naku, parang mamamaga na yung paa mo. Ha? Hindi nga. Saan? Mabuti pa, bubuhatin na lang kita. Ano? Ayoko nga. Halika dito. Redentor, ibaba mo nga ako. Nagagalit ka ba dahil naunsa mo yung aya sa'yo nung Norman? Hindi ah. Nainis ako kasi pinangungunahan mo ko. Hilig mong mga ilam. Pati asawa ni Norman, kilala mo? Ibang klase ka ah. Ang totoo niyan, hindi ko naman talaga alam na may asawa siya. Ano bang paki ko sa kanya, di ba? Kanina ko lang siya nakilala. Hinulaan ko lang kung may asawa na siya nagpahuli ang mokong. Siyempre hindi ako papayag pormahan ka ng isang may asawa. Ay hindi, hindi pala ako papayag na pormahan ka ng kahit sino. Ano sabi mo? Teka nga, ibaba mo na nga ako. Nandito ka na lang sa sala. dahan-dahan lang. Sandali nga, Redentor. Ako nakakalata na ako sa'yo ah. Una sa lahat kung kausapin mo ko at hawak-hawakan kala mo close tayo. Pangalawa, nakalimutan mo na ata na driver ka lang dito. Kaya bakit masyado kang pakialamero? Si Tia Martha lang ang tinuturing mong boss, tapos ako hindi? Ayokong ituring kang boss dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Kaya ko lang tinanggap ang trabahong ito dahil sa'yo Mapalapit sa akin? Anong gusto mo? Makipagkaibigan? O sige, magkaibigan tayo, okay na? Higit pa doon ang gusto ko. Eh di mula ngayon, kapatid na ang turing ko sa'yo. Masaya ka na? Seryoso ako, Carmen. Hindi ako nakikipaglokohan. May gusto ako sa'yo, Carmen. Hindi lang basta gusto. Mahal na kita. Baliw ka ba? Mahal kita, Carmen. Oo, narinig ko. Huwag mo na ulitin. Mahal na mahal kita. Tama na nga. Tingin mo maniniwala ako sa'yo. Tsaka, ang lakas naman ng loob mong mahalin ako. Tingin mo, magugustuhan kita? Oo naman. Ano? Dahil kung hindi matagal mo na akong pinatanggal kay Tiang Marta. Hoy, si Tiang Marta. Sige nga, tatanungin kita. Ano ang hindi mo gusto sa akin? Ano? Lahat. Lahat? Yung kayabangan mo, yung pagiging presko mo, feeling gwapo. Feeling gwapo. Oo, gwapo, pero... Gwapo ako? Ang ibig kong sabihin, ay nako, pwede ba, Redentor, lumayas ka na nga sa harap ko? Ay, aray! Oh, dahan-dahan lang. Nahulog ka sa akin, oh. Huwag mo ako hawakan. Umalis ka na. Baka masabi ko pa kay Tiang Marta na sisantihin ka na. Pero hindi mo gagawin, di ba? Seryoso ako, Carmen. Mahal kita. At kung pagbibigyan mo ako, gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Kaya sana,
Pag-isipan mo. Hihintayin ko ang sagot mo. Kahit gaano pa katagal. Sabi ko nga sa'yo noon, di ako tulad ng ibang lalaki. Kahit ilang beses mo ko ipagtabuyan, hindi kita susukuan. Tony, pinalaki ako ng mga magulang ko na puno ng pagmamahal. Kahit hindi kami mayaman, laging pinapaalala sa akin ni na inay at itay na pantay-pantay lang ang mga tao. Lahat ay pwedeng tuparin ang mga pangarap. Lahat ay malayang gawin ang magpapasaya sa kanila. Kahit kailan, hindi ko nakitang minaliit na mga magulang ko ang ang kanilang mga sarili. Ang mahalaga raw ay mabubuti kaming tao. Hindi kami nagnanakaw at wala kaming intensyon na manglamang sa kapwa. Kaya ganun kalakas ang loob kong umibig kay Carmen. Dahil alam ko sa sarili kong tunay at tapat ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko tinitingnan ang kanyang estado sa buhay dahil wala naman akong pakialam sa kanyang kayamanan. At laking pasalamat ko dahil alam ko na ganun din ang prinsipyo ni Carmen. Ni minsan ay hindi niya kinukutya ang pinanggalingan ko. Ang pagsusungit niya sa akin ay dahil sa masyado raw akong mahangin. At pakiramdam ko raw ay regalo ako ng Diyos sa mga kababaihan. Ang hindi niya lang alam, regalo naman talaga ako ng Diyos. Pero sa kanya lang. At habang tumatagal, Tony, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Carmen. Lahat ay nasa kanya na. Maganda. Kahit masungit, alam ko na may angking kabaitan, malambing, at mapagbigay. Hi, Tony. Siya lang ang gusto kong maging kasintahan. At kung papalarin, siya na rin ang gusto kong makasama panghabang buhay. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso. Tony, hindi agad tinanggap ni Carmen ang pag-ibig ko. Ilang araw pa kaming urong sulong. Pero gaya ng sinabi ko sa kanila ni Ma'am Martha, hindi ako sumusuko hanggat hindi napapasa akin ang babaeng nagugustuhan ko. Kaya naman hindi ko tinantanan si Carmen. Halos araw-araw kong pinaparamdam sa kanya ang pag-aasikaso at pag-aalaga ng isang redentor. At malakas ang loob ko. Dahil alam ko na may pagtingin na rin sa akin si Carmen. Hindi niya yung pwedeng ikaila. Dahil may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Kahit nagsusungit siya, ramdam ko na malaki ang tiwala niya sa kakayahan ko na protektahan siya mula sa samot-saring peligro. Kaya laking pasalamat ko nang mapagod na si Carmen kakatakbo palayo sa akin. Binigay rin niya ang kanyang matamis na oo. At doon na nag-umpisa ang napakasaya naming pag-iibigan sa tulong na rin ni Ma'am Martha. Hinahayaan niya kaming lumabas ni Carmen pagkatapos ng trabaho ko. Yun nga lang, ilang buwan lang itinagal ng halos perpekto na naming relasyon. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi galing ibang bansa ang ama ni Carmen, si Sir Victor. Malayong-malayo ang ugali ni Sir Victor kina Ma'am Martha at Carmen. Sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Matapobre. At kung manduhan sina Carmen at Ma'am Martha, akala mo kung sino mga empleyado lang niya. At nang malaman niyang nobya ko na ang kanyang anak, puro masasakit na salita ang narinig ko.
Muntik pa nga niya akong batuhin ng mamahaling vase. Agad niya kaming inutusan ni Carmen na maghiwalay na. Aaminin ko na takot ako kay Sir Victor. Hindi para sa akin kundi para kay Carmen. Baka kasi may magawa siyang hindi maganda sa babaeng mahal ko. Pero sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, minabuti namin ni Carmen na maglihim na lang sa kanyang ama. Kunwari, hiwalay na kami. Pero ang totoo, patagulang naming itinuloy ang aming relasyon. Ayos ka lang ba, Carmen? Hindi ka ba naiinitan? Hindi naman, nakatutok nga sa atin yung electric fan, no? Nakakaya sa ibang customer. Iyaan mo sila. Mga takapalengke lang din naman ang mga yan eh. Sanay kami sa mainit. Teka, gutom ka na ba? Medyo. Hindi ako nag-agahan nung sinabi mo ngayon ang unang araw ng karinderya ni na Makmak. Teka, sandali ha. Makmak! Matagal pa ba yung order namin? Aba, kabubukas pa lang ng karinderya ni Chang Ising eh. Baka malugi na agad ha, dahil sa kabagalan mo. Oo na. Ayan. Special bistec tsaka 3 pritong itlog. Special din. Bakit special yung bistek tsaka pritong itlog? Anong pinakaiba? Yung special bistec, bukod sa lutong sibuyas, may hilaw din. Tapos yung itlog, kaya special kasi niluto sa mantikilya. Ay, talaga ba? Pero sa amin lang special yung ganun. Wala lang sa inyo yun. Hindi naman. O yung kanin. Ay, oo nga pala. Eto, fried rice. Wow, ang bango. O, tena, kain na tayo. Makmak, sumabay ka na dito. Sige. Ay, may bagong customer. Gandang araw po. Doon po tayo. Dito po tayo pwesto. Carmen! Pa? Sir Victor! Sinasabi ko na nga ba? At niloloko nyo lang akong dalawa! Sir Victor! Carmen, sabi mo sa akin wala na kayong ugnayan ng lalaking yan. Nangako ka sa akin, anak. Nangako ka na hindi ka na makikipagkita sa kanya, pero ano ito? Andito ka sa madumi at mabahong lugar na to. Pa, huwag niyo naman insultuhin yung pamumuhay ng mga tao dito. Sinong nagturo sa'yo pumunta sa mga ganitong lugar, Aber? Ang tsamarta mo? O ang hampas lupang driver na yan? Pa naman, umuwi na nga ako kayo. Huwag kayong gumawa ng gulo dahil hindi kayo taga dito. Eh, ikaw? Tingin mo ba, nabibilang ka dito? Bakit? Dahil dyan sa nobyo mong oportunista? Mawalang galang na ho, Sir Victor. Hindi ko ho gustong magsinungaling sa inyo. Wala ho akong intensyong masama. Pero mahal ko po si Carmen. At mahal din po niya ako. Masaya po kami. Ayaw niyo ho bang maging masaya ang anak ninyo? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo, bata. Mahal mo lang ang pwede mong makuhang yaman sa anak ko. At paano mo mapapasaya ang anak ko? Sa pagdala sa kanya sa mga pipitsuging kainan gaya nito? Hindi ho ito pipitsugin ha. Malinis tong karinderya namin. Makmak! Susumbong ko yan kay nanay. Teka. Pasensya na ho, sir. Halika na, Carmen. Umuwi na tayo. Ayokong magtagal pa sa lugar na to. Ayoko, hindi ako sasama sa inyo. Umuwi kayo kung gusto nyo. Pero dito lang ako. Kasi ditulad nyo, hindi ko galing manghusga ng tao. Lahat na nandito, pantay-pantay lang. Nagkataon lang na mas malaki lang bahay nyo. Pantay-pantay. Kailan nangyari yun? Eh, mas mataas ang pinag-aralan natin kesa sa kahit sinong narito. Tama na ba? Sumusobra na kayo. Haanihin nyo ba ang mataas na pinag-aralan kung napakamata pobre nyo? Tsaka, sino ho ba kayo ha? Ang tagal-tagal niyong wala sa buhay ko. Tapos nung naisipan niyo umuwi sa bahay, kala niyo kung sino kayong nagpalaki sa akin? Wala kayong alam tungkol sa akin. Wala rin kayong karapatang diktahan ako sa mga gusto kong gawin. Alam mo, Carmen, sa mga sinabi mo, mas lalo mo lang pinatutunayan na dapat nga talaga kitang ilayo dyan sa lalaking yan. Kasi nagawa mo akong sagot-sagutin. Ako, na sarili mong ama. Ibig sabihin, masama ang impluensya sa'yo ni Redentor. Kung ano-ano siguro mga sinasabi niya para mapalayo ang loob mo sa akin. Hindi po totoo yan. Manahimik ka. Hindi kita kinakausap. Halika na, Carmen, sa ayaw mo sa gusto, sasama ka sa akin. Ayoko! Halika na! Bitiwan niyo ako, Redentor! Sir, nasasaktan ho si Carmen. Huwag kang makialam! Bitaw ho! Paano ba? Halika na, sabi! Hoy! Ayun na yun. Ayun, yun. Yung nakabarong? Opo. Aba, hoy lalaki!
Sino ka ba at ang lakas ng loob mo manggulo dito sa lugar namin? Tsura mong yan? Nakabarong ka pa? Umalis ka dito! Masisira ang negosyo ko sa iyo eh! Heh! Aba, misis, maghinay-hinay kayo sa pananalita. Hindi nyo kilala sinong kausap nyo. Che! Wala akong balak kilalanin ka dahil hindi kita type, no? Ayoko sa mga ganyang itsura. Nasa Pinas pa ata ang mga Kastila, buhay ka na. Tsaka bitiwan mo nga si Carmen. Iha, halika dito. Sangisig! Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako. O ikaw, alam mo naman siguro na wala kang kakampi dito. Kaya kung ayaw mong madungisan yung barong mo, mabuti pang umalis ka na. Dahil kapag nagmatigas ka pa rin, marami akong pwedeng tawagin para bitbiting ka palabas ng lugar namin. Kaya alis na! Chupe! Carmen, hihintay nila kita sa bahay. Doon natin itutuloy ang usapan. At ikaw, Redentor, mula sa araw na to, wala ka ng trabaho. Kaya wag na wag ka nang makatutungtong sa pamamahay ko. Dahil pag ikaw naman nasa teritoryo ko, baka hindi ka na makilala ng pamilya mo sa gagawin ko sa'yo. At kayo mga nandito, humanda kayo! May araw din kayo sa akin. Tony, mula noon ay naging mahigpit na si Sir Victor kay Carmen. Kumuha na siya ng bagong driver at may kasama pang bodyguard. Kaya mahirap makalapit kay Carmen kahit nasa labas siya. Bantay sarado ang kanyang mga kilos. Pinapalitan din ni Sir Victor ang numero ng cellphone ni Carmen. At kahit ibinigay sa akin ni Ma'am Martha ang bagong numero, hindi ko pa rin ito matawagan. Buti na lang napakabait ni Ma'am Martha. Siya nang gumagawa ng paraan para makapag-usap kami ni Carmen kahit sa telepono lang. At sa sobrang pangungulila namin ni Carmen sa isa't isa, nakagawa kami ng isang mabigat na desisyon. Nagpasya kami ni Carmen na magtanan na. Yun na lang ang naisip naming paraan para magkasama kami. Hanggang hating gabi lang naman daw ang bodyguard ni Carmen. Pwede siyang tumakas ng bahay sa tulong ni Ma'am Martha. Plano ko na iuwi siya sa aming bayan. Doon tahimik kaming makakapamuhay. Malayo sa gulo ng kamay nilaan. Malayo sa malupit na ama ni Carmen. Tony, nagtakda kami ni Carmen kung saan at kailan kami magtatagpo para tuluyan ng magpakalayo-layo. Nasabi ko na sa mga magulang ko ang sitwasyon namin. Hindi sila natuwa sa gagawin ko. Malaking pagkakamali raw na ilayo ko si Carmen sa pamilya nito. Mas mainam daw na may basbas na magkabilang pamilya ang aming pagsasama. Mabigat man sa loob ko, pero yun ang kauna-unahang pagkakataong sinuway ko ang aking mga magulang. Ganun ko kamahal si Carmen, Tony. Sa lahat ng pagkakataon, siya ang pipiliin ko. Ay, may tao. Baka si nanay na yan. Teka, Kompleto na lahat ng kailangan ko. Si Carmen na lang ang kulang. Insan! Insan! Oh, May bisita ka? sino? Magandang araw, Redentor. Sir Victor. Nako, ito na yung sinasabi ko sa iyo, Insan. 1,000,000. Layuan mo ang anak ko. Shh, mahimik ka nga. Maari bang pumasok? Ano hong kailangan nyo, Sir Victor? Easy ka lang. Hindi ako nagpunta dito para makipagtalo. Gusto ko lang makausap ka lalaki sa lalaki. Sabihin nyo na ho kung anong gusto nyong sabihin. Pwede ba ako maupo? Sige ho. Wala ho akong maiaalok sa inyo na mamahaling inumin o pagkain. Kape. Bigyan mo na lang ako ng kape. Makmak. Sige, sandali. Maupo ka sa harapan ko, Redentor. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang makipag-usap. Ano hong kailangan nyo? Alam ko ang tungkol sa binabalak nyo ni Carmen. Ano hong binabalak? Come on, Redentor. Huwag ka na magmaang-maangan.
balak mong itanan ng anak ko. Alam mo, naisip kong bayaran ka para layuan ng anak ko. Pero alam ko mapapahiya lang ako sa'yo. At baka lalo ka lang manggigil na itanan si Carmen. Aaminin ko, tanggap ko ng mahal mo nga ang anak ko. Ilang beses ko na hong sinabi sa inyo yon. Pero hindi sapat ang pagmamahal lang, Redentor. Ano hong ibig niyong sabihin? Makinig kang maigi, bata. Totoong hindi kami malapit ni Carmen sa isa't isa. Ang kapatid kong si Marta ang nagalaga sa kanya buhat nang mamatay sa sakit ang kanyang ina. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko mahal ang anak ko. Itong yaman ko, tingin mo ba minana ko lang ito sa magulang ko? Hindi ako lumaking mayaman gaya ng iniisip mo, Redentor. Kung ano man ang meron kami ngayon, yun ay dahil sa matinding pagsisikap ko. Sinakripisyo ko ang pagiging mabuting ama. Magkaroon lang na magandang buhay si Carmen. Alam ko yun, Sir Victor. Hindi, Redentor. Wala kang alam sa ganun. Dahil kung meron, hindi mo kukunin ang anak ko sa akin. Sa madaling salita, iho, wala pa sa kalingkingan ko ang sa tingin mo'y kaya mong ibigay kay Carmen. Tingnan mo na lang ang iyong sarili. Masaya ka ba sa kinilalagyan mo? Sinungaling ka pag sinabi mong oo. Tapos, idadamay mo pa ang anak ko. Sigurado pinangako mo na gagawin mo ang lahat para sa kanya. Magsisipag ka para mabigyan siya ng magandang buhay. At totoo ho lahat ng ipinangako ko kay Carmen. Gagawin ko po yun. Eh di sana noon pa. Kung kaya mo palang gawin, sana noon mo pa inumpisahan. Para nung nakilala mo ang anak ko, eh karapat-dapat ka na. Sir Victor, hindi ho lahat ng tao ay nabibigyan ng oportunidad. Tulad nyo. Redentor, minsan, ang oportunidad hindi hinihintay. Kusa itong ginagawa. Ang ibig sabihin lang nun, mahina ka. Hindi ho totoo yan. Kung alam nyo lang ang mga pinagdaanan ko. O tapos ano? Ipararanas mo rin sa anak ko? Papayag kang mamuhay si Carmen sa maliit na bahay? Gusto mo siyang magtiis sa init, sa matigas na tulugan, sa kuryente at tubig na pawala-wala? Anong susunod? Paglalabahin mo? Pagpaplansyahin mo? Mangongolekta ng paso sa kamay? Aba, tingin mo papayag ako na yung babaeng iningatan ko ng ilang dekada? Sisirain mo ng ganun-ganun lang? Ibang ka kung ganon. Sir Victor. Ganito na lang, Redentor. Huli na to. At aalis na rin ako. Kung may anak kang babae, papayag ka ba na ang makakatuluyan niya ay isang lalaking katulad na katulad mo? Aalis na ako. Mukhang sapat na mga nasabi ko para mapaisip ka. Tony, tila nagising ako mula sa isang panaginip. Kung sakali mang magkaroon ako ng anak na babae, hindi ko rin gustong mapunta siya sa isang tulad ko. Siyempre gusto ko makakilala siya ng lalaking may kakayahan na bigyan siya ng magandang buhay. Yung madaling matutustusan ang pangangailangan nilang mag-anak. Dahil alam ko ang pakiramdam ng salat sa pera. At ayoko maranasan ng mga magiging anak ko ang mga dinanas ko. At aminin natin, Tony, tama ang mga sinabi ni Sir Victor. Hindi maiiwasang dumaan sa hirap si Carmen kapag ako ang pinili niya. Oo, magsisikap ako, pero walang kasiguraduhan na magtatagumpay ako sa mga nais kong gawin. At hindi kaya ng puso kong magdusa ang babaeng mahal ko. Baka mamaya doon pa ako kamuhian ni Carmen. Kaya kahit sobrang sakit para sa akin, hindi ko sinipot si Carmen sa aming tagpuan. Tinawagan ko na lang si Ma'am Marta na sunduin at iuwi ng ligtas ang kanyang pamangkin. Umalis na rin ako ng bahay ni Makmak pero sa ibang lugar ako nagpunta. Hindi ko na nagawang magpaalam na maayos kay Carmen dahil baka magbago pa ang isip ko kapag nakita ko siyang umiyak. Ayokong maging makasarili. Maling pitasin ko ang isang bulaklak para hayaan lang itong malanta. Tony, ang pansamantala kong pagpapalaya kay Carmen ang paraan ko ng pagpapakita kung gaano ko siya kamahal. Oo, pansamantala lang. Dahil ipinapangako ko sa sarili ko na muli akong babalik sa piling niya. At yun ay kapag mas maayos na ang buhay ko
At kaya ko nang ibigay kay Carmen ang mga bagay na nararapat sa kanya. Tony, mahal na mahal ko si Carmen. Pero tama ang ama niya na si Sir Victor na wala akong maayos na buhay na maibibigay sa anak niya. Kaya kahit masakit sa akin, pinili ko na hindi siputin si Carmen sa pinlano naming pagtatanan. Nagpa siya akong umuwi sa amin sa Zamboanga. Ikinuwento ko sa mga magulang ko ang mga nangyari. Nalungkot sila para sa akin, pero tama lang daw ang ginawa ko. Tamang mas inuna ko ang kapakanan ni Carmen. Pero Tony, higit 1 linggo lang akong nagpakalunod sa kalungkutan. Pinilit kong ayusin agad ang aking sarili. Dahil gaya ng sinabi ko sa inyo, nangako ako sa sarili ko na babalikan ko si Carmen kapag karapat-dapat na ako. Kahit mukhang imposible, pinanghawakan ko ang maliit na tsansa na magagawa niya akong hintayin. Kilala ko siya. Sabihin niyo nang mayabang ako pero alam kong hindi siya madaling makakausad mula sa akin. Mahal ako ni Carmen at yun ang ginamit kong inspirasyon para kumilos. Naghanap ako ng matinong trabaho. Nag-umpisa ako bilang security guard hanggang sa nag-aral ako ng pagwe-welding. At makalipas ang mahigit 1 taon, ay nagkaroon ako ng oportunidad para magtrabaho sa Dubai. Doon na unti-unting nagbago ang aking buhay. Higit sa sapat ang aking sweldo, kaya natugunan ko ang mga pangangailangan ng aking mga magulang at mga kapatid. Unti-unti rin akong nakapag-ipon. Sininop ko ang perang kinita ko sa ibang bansa at wala akong binili na kahit anong luho. 4 na taon din akong namalagi sa Dubai bago ako nagdesisyon na umuwi na ng Pilipinas at magnegosyo na lamang. At dahil malapit sa puso ko ang palengke, kumuha ako ng sarili kong puwesto ng mga isda. Pero may tauhan na ako na magbabantay. Pinatayuan ko rin ang tindahan ng mga magulang ko para meron silang pagkaabalahan. Tony, sa loob ng maraming taon, hindi nawala sa isip ko si Carmen. Lahat ng ginawa at gagawin ko ay para sa kanya. Hanggang sa sumapit ang araw na handa na akong humarap kay Carmen. At ayon sa intelligence report sa akin ng pinsan kong si Makmak, may sarili ng NGO si Carmen at kabilaan ng mga ginagawang outreach program. Kaya naman doon ko inumpisahan ang paghahanap sa babaeng mahal ko pa rin hanggang ngayon. Ang daming tao. Nasaan kaya siya rito? Tena, Makmak, doon tayo sa tent na yun. Sa tingin ko, nandun ang mga organizer. Sige, tara. Talasan mo mata mo. Salamat, Miss Carmen! Ayun, nakita ko na siya, Makmak. Nandun si Carmen. Kumusta itsura ko? Maayos pa naman. Pawis na ba ako? Hindi. Fresh na fresh ka pa. Sigurado ka? Oo nga. Buko. Paano gagalaw yan? Tinatad mo ng hairspray. Palitan mo yun ha. Magagalit si nanay pag nalaman niyang pinakialaman ko yung gamit niya. Oo nga, kahit 1 dosena pa. Sige, lalapitan ko na si Carmen. Good luck, insan. Ay sige ho, Manang. Pakisulat na lang ho yung buong pangalan dyan sa papel. Aleng, pakialalayan nga si Manang dun sa form. Carmen, Sino ka? ako to, si Redentor.
Sorry ho hindi ko kayo kilala. Carmen, ako to. Ay, paano niyo ho nalaman ng pangalan ko? Gusto niyo rin ho bang libreng check-up? Ito ho, pakisagutan na lang ho tong form. Lagyan niyo ho ng check yung mga nararamdaman yung sakit, lalo na ho sa utak. Carmen, alam kong galit ka, pero... Pasensya na ho abala pa po ako Sino ho susunod? Carmen, mag-usap tayo. Kahit sandali lang. Hayaan mo lang akong magpaliwanag. Aleng, ikaw na munang bahala dito I-check ko muna yung supply natin ng gamot. Doon muna ako. Carmen, mag-usap tayo. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka. Hindi ko ginusto yun. Ayoko lang mapasama ka. Walang-wala ako noon Pero hindi na ngayon. Kayang-kaya ko nang ibigay sa'yo ang lahat ng naisin mo. Handa na akong ipaglaban ka. Carmen, mahal na mahal pa rin kita. Carmen! Ay, pasensya na ho at nasampal ko kayo. May nakita ko kasi akong malaking lamok. Excuse me ho. Carmen! Carmen, ayos ka lang ba? Javier? Ano nangyayari dito? May ginawa bang masama sa yung lalaking yan? Hindi. Wala to. Bakit mo siya nasampal? May lamok Ang laki. Nabigla ako. Lamok? Wala lang yun. Halika na. Huwag na natin siya pag-aksihan ng panahon. Sino siya, Carmen? Sino ako? Ikaw, sino ka? Pwede ba? Kung sino ka man, umalis ka na. Hindi kita kilala at wala akong panahon para sa'yo. Halika na, Javier, please. Gusto kong magpahinga sandali. Sige, doon tayo sa loob ng barangay hall. Carmen! Sino ang lalaking yun? Sino siya sa buhay ni Carmen? Insan! Ano, ayos ka lang? Nakita ko yung sampal ni Carmen sa'yo Ako, mumula yung pisngi mo. Makmak? Oh, sino yung lalaking yun? Naku, hindi ko rin alam Ngayon ko lang siya nakita Wala naman sinabi sa akin yung kasambahay nila Carmen kung may nobyo ba si Carmen. Pwes, alamin mo kung sino yun, ha? Tinawag siya ni Carmen na Javier. Kung sino man siya, ngayon pa lang kalaban na ang turing ko sa kanya. Tony, napag-alaman ko na manliligaw ni Carmen si Javier. Isa siyang doktor at galing din sa may kayang pamilya. Maliit siya sa akin ng kaunti at may kapayatan kung ihahambing sa aking katawan. Siguro ang tanging lamang lang niya sa akin kinis ng balat. Tila masusunog siya kapag itinapat mo sa araw. Hindi tulad ko na sanay magtrabaho kahit tirik na tirik ang araw. Kaya sa tingin ko, hindi sila bagay ni Carmen. Ang kailangan ni Carmen ay yung taong maaasahan sa lahat ng bagay. Yung walang arte. At higit sa lahat, yung totoong pagkatao ang ipinapakita. Dahil duda ko sa Javier na yun. Mukha siyang mabait at madaling lapitan pero ramdam ko na may itinatago rin siyang pangil. Pero handa ako makipagsabayan sa Javier na yun. Baliwala sa akin yun. Kumpara sa lahat ng pinagdaanan ko, makabalik lang kay Carmen. Sana lang ay mabatid ni Carmen na may pag-asa pa rin kami, na maaari naming ituloy ang naudlot naming pagmamahalan. Tony, para muling makuha ang puso ni Carmen, kailangan ko lang ipaalala sa kanya kung sino si Redentor. Nakalimutan yata niya kung gaano ko kapursigido kapag may gustong makamit. Kaya sa mga sumunod na linggo, wala akong ibang ginawa kundi tiktikan ng mga galaw ni Carmen. Kung nasaan siya, ay naroon din ako. Ang problema, saan man magpunta si Carmen, naroon din ang buwisit na si Javier. Paniguradong alam niya ang tungkol sa akin. Natakot siguro nung bigla akong lumitaw ulit sa buhay ni Carmen. Kaya panay din ang buntot niya sa mahal ko. At dapat lang talagang matakot siya sa akin, Tony. Dahil ako lang naman
ang una at titiyakin ko na huling pag-ibig ni Carmen. Andito na yung mga kahon ng gamot sa lagnat, ito yung sa ubo, tapos ito naman mga bitamina. Carmen! Magandang umaga, Carmen. Ikaw na naman, kailan mo ba ako tatantanan, ha? Hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos, asahan mo araw-araw akong susulpot sa harapan mo. Wala tayong dapat pag-usapan. Marami, Carmen. Marami tayong pag-uusapan. Una sa lahat, bakit dikit ng dikit sa'yo yung Javier na yun, ha? Alam kong manliligaw mo siya. Pero saan siya humihiram ng kapal ng mukha? Para hawakan ka sa braso, sa balikat, at minsan sa bewang pa. Ano ba pake mo? At saka teka nga, paano mo nalaman ng bagay na yan, ha? Hindi na importante yun. Pero pag ang lalaki nagseselos, lahat kayang gawa ng paraan. Pwes, wala kang karapatang magselos dahil wala naman tayong relasyon. Kaya malaya ako magpaligaw kahit kanino ko gusto. Ah, ganon? Bakit? Gusto mo ba siya? Wala ka na dun. Carmen? Ayan na si Javier. Umayos ka. Huwag kang gagawa ng gulo. At wag na wag mong sasabihin sa kanya na may nakaraan tayo. Dahil lalo kitang hindi kakausapin pag nagkataon. Oh, andito na naman ang kaibigan mo? Kakilala ko lang, hindi kaibigan. Kumusta pare? Ano nga ulit pangalan mo? Redentor. Javier nga pala. Javier, mabuti pa maghakot na tayo. Ilagay na natin sa sasakyan tong mga kahon kasi baka kasi mahuli tayo sa pupuntahan natin. Ah, sige. Excuse me lang, Redentor. Anong mga bubuhatin? Ito bang mga kahon na to? Ah, Anong ginagawa mo? tutulungan na kita. Hindi na kailangan. Ako nang bahala. Akin na yan. Mabigat yan. Baka mapilayan ka pa. Javier, sa ating dalawa baka ikaw pang mabalian ng buto. Mukha lang akong payat, pero malakas ako. Kaya kong buhatin lahat yan. Pagpatong-patungin mo pa. Oh, sige. Sa'yo na. Oh, Ay! Javier, ayos ka lang? Ayos lang. Magaan lang to. Ibaba mo muna, baka mapilayan ka. Hindi kaya ko to. mahinang nila lang. Redentor, ano ba? Malakas daw siya eh. Yung mga banda dito na lang ang bubuhatin ko. Excuse me. Wow, ang dami namang pinahandang pagkain ni Kapitana. Sakto rin kasi na piyesta nila. Oh, Carmen oh. Kanin. Ha? Salamat. Carmen, sinabaw mong isda. Humigop ka muna ng sabaw para hindi mabigla yung tiyan mo. Oh, sige. Carmen, nakakatuwa oh. May sisig sila. Lalagyan na kita sa plato mo. Hindi ko makain ng sisig si Carmen. Saan mo naman nabalitaan yan? Kahit kailan, hindi pa kumain si Carmen yan. Javier, ang totoo niyan. Ano ba yan, Carmen? Marami pa atang hindi alam sa'yo yung manliligaw mo. Paborito ni Carmen ang sisig. Hindi pwede kay Carmen ang sisig. Hindi yan maganda sa kalusugan. At ano ang mas mainam? Yung sinabawang isda na walang kalatoy-latoy? Kesa dyan sa sisig na malasa nga, mamantika naman at lason sa katawan. Ikamamatay ba ni Carmen ang tumikim paminsan-minsan? Mukhang wala kang pakialam sa kalusugan ni Carmen. Mukhang wala kang pakialam sa magpapasaya sa kanya. Aanin mo ang kasiyahan kung kamamatay mo naman. Lahat ng tao doon din ang punta. Kaya kung gusto mong mamatay ng miserable, magsulo ka. Pwede ba? Kung magtatalo kayo doon kayo sa labas, mas mamamatay ako sa gutom sa ginagawa niyo eh. Doon na nga lang ako sa kabilang lamesa. Excuse me. Kita mo na ginawa mo. Kontrabulati ka kasi. Para pagkain lang, ang dami mo pang sinabi. Lilipat na rin nga ako ng lamesa. Parehas kayo ng ulam mo. Nakakawalang gana. Tony, sinasabi ko na nga ba at may itinatagong masamang pag-uugali itong si Javier. Buong araw pa kami nagpalitan ng mga parinig. At sa tuwing malayo sa amin si Carmen, may mga patutsada pa siya na kesyo huwag na raw akong umasa dahil may bagong buhay na raw si Carmen at siya na ang nasa tabi nito.
Kung totoong mabait itong si Javier, mas pipiliin niyang manahimik at hayaan si Carmen na magdesisyon. Pero daig pa niya ang manok kung pumutak ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Lalo tuloy akong nanggigil na mabawi na si Carmen dahil ayoko mapunta siya sa isang tulad ni Javier. Marahil ay rinding-rindi na kayo ha, pero ako lang, Tony. Ako lang ang maaaring magmahal kay Carmen. Ayos lang sa akin na magmukhang tanga na laging singit ng singit sa pagitan nila dahil naniniwala pa rin ako na mahal pa rin ako ni Carmen. Nagpapahabol lang yun. Ang hindi alam ni Carmen, kahit gaano pa kalayo ang takbuhin niya palayo sa akin, hindi ako mapapagod kahit kailan. Desidido na yata ako. Sa pagkakataong ito, paninindigan at ipaglalabang ko na ang kagustuhan kong mabawi si Carmen. Tony, kung anong kulit ko ay siya namang pagmamatigas ni Carmen. Kahit halos araw-araw na akong nagpapakita sa kanya, tumatanggi pa rin siyang magkausap kami ng masinsinan. Hindi ko tuloy magawang magpaliwanag ng maayos kay Carmen. At syempre, hirap din akong humingi sa kanya ng tawad dahil lagi niya akong binabara o di naman kaya ay nilalayasan. At ang pinakaayoko sa lahat, sinasadya niyang lapitan si Javier para inisin ako. At itong si Javier naman, tuwang-tuwa na magpagamit kay Carmen. Kaya naman nagdesisyon akong humingi na ng tulong at ang tanging naisip ko ay ang taong numero 1 sumuporta sa relasyon namin ni Carmen. Yun ay walang iba kundi si Ma'am Martha. Nasaan na kaya si Ma'am Martha? Sabi niya malapit na sila ni Carmen dito sa restaurant. Kinakabahan ako. Sana hindi ako masampal ni Carmen. Ay, ayan na sila. Teka, sesenyasan ko si Ma'am Martha. Ma'am Martha. Ayan, naglalakad na sila papunta dito. Magandang araw, Ma'am Martha. Magandang araw, Redentor. Tia Martha, ano ibig sabihin nito? Kala ko pa magme-merienda lang tayo, pero ano to? Bakit nandito si Redentor? Carmen, sa tingin ko oras na para harapin mo si Redentor. Hindi pwedeng habang buhay mo siyang takasan. Ano? Tia naman, kung meron man tumakas sa amin, siya yun. At alam nyo yan. Pero sigurado akong may dahilan si Redentor. Kung ano man yun, wala na akong pakialam. Carmen, kung gusto mo talagang lubayan ka ni Redentor, itigil mo na ang pag-iinarte. Kausapin mo na siya. Alam kong marami ka ring gustong sabihin sa kanya. Kaya hindi kayo lalabas ng restaurant na ito hanggat hindi nyo naaayos ang gusot sa pagitan nyo. Ay hala, sige, maupo kayo dyan. Upo. Carmen. Doon lang ako sa lamesa sa dulo. Salamat po, Ma'am Martha. Carmen, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako at hindi ako sumipot sa tagpuan natin. Aaminin ko, naduwag ako. Pero hindi dahil sa hindi kita mahal o dahil sa takot ako sa responsibilidad. Mas pinili kong pakawalan ka dahil yun ang makakabuti sa'yo. At alam mo yan, alam mo mahihirapan ka lang kapag sumama ka sa akin. Makakabuti para sa akin? Naglaho ka na parang bula dahil sa tingin mo, yun ang makakabuti para sa akin? Pues para sabihin ko sa'yo, Redentor, halos mabaliw ako nung iniwan mo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Nung naubos na yung luha ko, puro naman ako tawa ng tawa. Tinatawanan ko yung sarili ko dahil nagtiwala ako sa isang tulad mo. Alam kong nasaktan kita. Biglaan ang lahat. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Ang sabihin mo, nagpasinda ka sa ama ko. Dahil tama naman siya. Magpakatotoo tayo, Carmen.
Tama si Sir Victor. Masyado tayong matapang na kesyo kakayanin natin ang lahat. Basta't magkasama tayo. Pero kung realidad ang pagbabasihan, hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lang. Kaya natin gumawa ng paraan. Pero Tapos na yun. Wala nang saysay pagtalunan pa. Ang akin lang, sana nagpaalam ka ng maayos. Sana hinarap mo ko. Dahil ilang taon ako napapaisip bakit mo ko iniwan. May mali ba sa akin? May kulang ba? May iba ka na ba? Carmen, syempre wala. Walang mali, walang kulang, at lalong walang iba. Pues bakit mo ko iniwan? Dahil alam kong hindi ako nararapat para sa'yo. Tapos ngayon ano? Bakit ka bumalik? Dahil maayos ka na? Meron ka nang ibubuga? Handa ka nang ipaglaban ako? Oo. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi ka nawala sa isip ko. Ginawa ko ang lahat para muli akong makaharap sa'yo. Nang hindi nahihiya o naduduwag. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo. Pagtapos mo ko saktan, babalik-balik ka kung kailan kumbinyente sa'yo? Taon ang binilang ko para makausad mula sa'yo, Redentor. Tapos, ito ka na naman? Sisirain mo na naman ako? Carmen, iba na ngayon. Nandito ako para itama ang pagkakamali ko. Para bawiin ang akin. At ikaw yun. Akin ka, Carmen. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin noon. Akin lang ang puso mo. Akin ka lang. Pasensya na, Redentor ha. Hindi mo ata alam kung paano tumakbo ang mga bagay-bagay. Nung iniwan mo ko, para mo na rin sinuli sa akin ang puso ko. Kaya wala nang sayo, Redentor. Wala na akong pagmamahal na maibibigay pa sa'yo. Pwede tayong mag-umpisa ulit. Patutunayan ko sa iyo na hindi na kita iiwan sa pagkakataong ito. Paninindigan na kita sa tatay mo at sa kahit sino. Ang ganda sanang pakinggan ng mga sinabi mo, Redentor. Pero huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Huli na, Redentor. Dahil ikakasal na ako. Ano? Ikakasal na ako kay Javier. Paano? Kaya ito na sana ang huling beses na makikita kong pagmumukha mo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Diyan ka na. Sandali. Carmen, Ano ba? Bitiwan mo nga ako. mahal mo ba siya? Ano? Mahal mo ba si Javier? Wala ka nang kinalaman doon. Ako? Mahal mo pa ba ako? Hindi ko masasagot ang tanong na yan. Dahil mula nung sinaktan mo ko, hindi ko na alam ang ibig sabihin ng salitang mahal. Diyan ka na. Tony, tila huminto panandalian ng puso ko nang marinig ko ang mga sinabi ni Carmen. Isa yun sa pinaka kinatatakot ko. Ang makasal sa iba, ang nag-iisang babaeng minahal ko ng lubusan. At hindi ko yung matatanggap, lalo na alam kong wala namang nararamdaman si Carmen para kay Javier. Kung pumayag man siya magpakasal, yun ay para gantihan ako o para sundin ang utos ng kanyang ama. Tony, hindi ako nakatulog magdamag matapos naming mag-usap ni Carmen. Kung ano-anong plano ang naisip ko, pero bandang huli, napagtanto ko na iisa lang ang pinaka-epektibong paraan. At yun ay ang kausapin ng harap-harapan si Sir Victor. Parehas naming mahal si Carmen. Tinalo na niya ako noon, kaya dapat ako naman ang magwagi ngayon. Andito na ako sa lobby ng hotel. Sabi ni Ma'am Martha, magkakape sila ni Sir Victor sa coffee shop, malapit sa fountain. Redentor! Ay, ayun, si Ma'am Martha. Teka, lapitan ko na siya. Ma'am Martha, magandang umaga ho. Buti nakita kita agad pagkalabas ko ng coffee shop. Naroon sa loob ang kapatid ko. Hindi naman siya nang hinala na may masama pala akong binabalak sa kanya. Ma'am Martha, bago po ang lahat. Gusto ko po sanang magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi niyo ako tinulungan, mahihirapan akong makausap si Carmen nung nakaraan. At ngayon naman si Sir Victor. Salamat po at napakabuti niyo sa akin. Nung araw na nakilala kita, alam ko nang mabuti kang tao. At masyado na akong maraming nakilalang mga mayayaman na lalaki.
At halos lahat sila, hindi magagawa ang nagawa mo. Kaya kung ako ang tatanungin panatag ako kung kayo ang magkatuluyan ng pamangkin kong si Carmen. Kaya Redentor, huwag mong sayangin ang pagtulong ko sa'yo, ha? Opo, ma'am. Kapag ikaw napanghinaan ulit ng loob, ewan ko na lang. Hindi na po mauulit yun. O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob. Galingan mo, ha? Hindi na ikaw ang Redentor noon. Mas may laban ka na ngayon. Magandang araw ho, Sir Victor. Redentor? Anong ginagawa mo dito? Ang kapatid ko talaga. Mahilig gumawa ng kalokohan. Maaari po ba akong maupo? Sige lang. Sir Victor, hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam niyo naman hong hindi ako makakapayag na magpakasal si Carmen sa ibang lalaki. Ano ngayon? Babawiin ko na ho si Carmen. Redentor, hindi kasangkapan ng anak ko para bawiin mo. Pero sa pagpilit sa kanyang magpakasal sa iba, hindi niyo ba siyang ginagawang kasangkapan? Pagpilit? Sino may sabing pinilit ko siya? Nagmungkahi lang ako sa kanya at tinanggap niya ito agad. Pero hindi niya mahal si Javier. Pumayag lang siguro siya dahil nasaktan ko siya noon. Anak ko na ang nagdesisyon, Redentor. Hindi ako. Pwes, pipigilan kong makasal si Carmen. Kung kinakailangan ko siyang kunin ng sapilitan, gagawin ko. Alam kong mahal pa rin niya ako, Sir Victor. At kailangan niyang matauhan. Ayan ka na naman, Redentor. Puro ka na naman pangako. Sa pagkakataon nito, hindi na ho ako susuko. Kung alam niyo lang, Sir Victor, ginawa ko ang lahat para maging karapat-dapat kay Carmen. Nagsumikap ako, hindi ako nagpahinga hanggat hindi ko narating ang kinanalagyan ko ngayon. Kaya buong tapang kong pinagmamalaki sa inyo ngayon, Sir Victor, na hindi niyo na ako magagawang maliitin. Kaya ko nang alagaan at protektahan si Carmen. Gaya ng ginagawa niyo sa kanya. Masarap ang kape dito, Redentor. Dapat matikman mo. Sir Victor. Alam mo bata, magpapanggap akong walang narinig mula sa'yo. Ho? Hindi tayo nag-uusap ngayong araw. Kaya kung may gagawin ka, gawin mo na. Magpapanggap akong walang alam. Hindi kita binibigyan ng pahintulot. Pero hindi rin kita pipigilan. Ibig niyo sabihin? Siguraduhin mo lang na may paninindigan ka na, Redentor. Dahil ayoko na makita ulit ang sinapit ng anak ko nung iniwan mo siya. Hindi ko akalaing masasaktan siya ng ganon. Kaya bahala ka na, Redentor. Basta wala akong alam sa mga pinaplano mo. Sabihin na nating ito na ang paraan ko ng paghingi ng tawad sa aking anak. Insan, sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo naman. Mukha tayo mangingidnap eh. Hindi kidnapping to kung alam naman ng pamilya ni Carmen ang gagawin ko. Tsaka ito lang ang alam kong paraan para hindi matuloy ang kasal nila ni Javier. Basta, diyan ka lang. Timbrehan kita pag kailangan ko ng tulong. Sige. Good luck. Sabi ni Mama Marna, nasa hardin si Carmen ng ganitong oras. Teka. Ayun nga si Carmen. Manang, Lapitan ko na. yung gripo. Tapos na ako magdilig ng halaman. Salamat po. Carmen, Redentor? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Baka makita ka ni Papa. wala sila ni Tia Marta. Paano mo nalaman? Nakakausap ko sila. Kaya, alam nila ang gagawin ko. Gagawin mo? Anong gagawin mo? Sumama ka na sa akin, Carmen. Ituloy na natin ang pagtatanan. Pero, syempre, agad din kitang pakakasalan. Kahit bukas na bukas mismo. Redentor, nababaliw ka na ba? Ano pinagsasabi mo dyan? Alam kong mahal mo pa rin ako, Carmen. Dahil kung totoong nakausad ka na sa nakaraan natin, hindi ka gagawa ng maling desisyon. Hindi ka magpapakasal sa Javier na yon. So ano, nandito ka para pigilan ako? Huwag ka nang umasa. Wala ring mangyayari. Umalis ka na dahil darating na si Javier anumang oras. Alam kong nagkamali ako. Kaya sana hayaan mo akong bumawi.
Meron na tayong pangalawang pagkakataon. Sunggaban na natin. Huwag ka nang magmatigas, Carmen. Nagmamahalan tayo. Huwag mo na itong itanggi sa sarili mo. Sayang ang panahon. Madaling sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang nasaktan. Yan ang problema eh. Akala mo ikaw lang ang nasaktan. Nagdusa din ako, Carmen. Pero ang pinagkaiba natin, inaasam-asam ko pa rin ang makasama ka. Kaya, pasensya na sa gagawin ko. Pero ito lang ang alam kong paraan. Halika na! Bitiwan mo nga ako! Hindi ako sasama sa'yo! Huwag ka nang magpumiglas. Ayoko nga sabi! Isusumba kita kay Papa! Sige, gawin mo. Redentor, ano ba? Bitiwan mo siya! Sinasabi ko na nga ba't may gagawin ka masama, Redentor? Daig mo pa ang ahas kung makalingkis ka sa buhay ni Carmen. Kung ako ahas, ikaw naman linta. Alam mo namang hindi ka gusto ng tao. Pero pinipili mo pa rin ang sarili mo. Nagpapanggap kang inosente. Pero ang totoo, isa kang oportunista. Anong sabi mo? Anong klaseng suntok yan? Tama na nga kayong dalawa! Mayabang ka, ha? Javier, tama na! O ano? Ako naman. Redentor, ano ba? Yan, Carmen. Yan ang gusto mong pakasalan. Hindi ka nga magagawang protektahan yan eh. Tumigil ka na nga! Umalis ka na! Aalis talaga ako pero kasama ka. Halika dito. Bubuhatin na kita. Redentor, ibaba mo nga ako! Ibaba Wala mo ka nang ako! kawala, Carmen. Ibaba mo, sabi ako eh! Hoy, hindi pa tayo tapos! Bakbak! Ikaw na bahala sa isang to. Halika na, Carmen. Tayong dalawa naman ang magtutuos. Carmen, oh. Tubig, tsaka tinapay. Ba't mo ako dinala dito? Yung bahay ko sa probinsya, malapit sa dagat. Parang ganito ang itsura ng tanawin. Pinaayos ko na nung nakaraang taon, base sa gusto mo. Para saan pa? Carmen, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Ilang beses pa ba ako kailangan humingi ng tawad sa'yo? Ilang Javier pa ba ang kailangan kong patumbahin? Ganito na lang. Sampalin mo ako, suntukin, tadyakan. Gawin mo lahat. Malabas mo lang ang galit mo. Ayan. Sige. Saktan mo na ako. Titiisin ko. Basta siguraduhin mo lang na pagtapos ng lahat, handa mo na ulit buksan ang puso mo para sa akin. Kaya, sige na. Sampalin mo na ako. Ganon? Hayop ka! Ang sama-sama mo! Minahal kita! Nagtiwala ako sa'yo pero traitor ka! Sinaktan mo ako at ang nakakainis mo nito hanggang ngayon! Hanggang ngayon, bakit ikaw pa rin? Bakit ikaw pa rin? Carmen, magsimula tayo ulit. Ikaw at ako. Tayong dalawa lang. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi na kita iiwan. Kahit kailan. Yung sugat na dinulot ko sa puso mo, ako mismo ang gagawa ng paraan para maghilom ito. Tony, minsan talaga ang babae, kapag may sinabi ay kabaliktaran ng gustong ipahiwatig. Ilang beses na akong tinaboy ni Carmen, pero alam kong gusto niyang habulin ko siya hanggang sa makakaya ko. Para sa kanya ay dapat paghirapan kong makuha ang kapatawaran na matagal ko nang hinihiling. At hindi ko siya binigo. Ginawa ko ang lahat ng paraan para muli kaming magkasama. At nararapat lang magdusa ako dahil aminado akong labis ko siyang nasaktan noon. Pero ngayon, nabigyan ulit kami ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko na uulitin ang mga nagawa kong pagkakamali. Paninindigan ko na ang pangakong bibitiwan ko. At higit sa lahat, ipaglalaban ko ang pagmamahala namin mula sa kahit na sino. Sa ngayon, Tony, masaya na kaming nagpaplano ni Carmen ang aming kasal. Wala nang makakapigil pa sa amin. Maraming taon na kaming nagkahiwalay, hindi na ako papayag na hindi kami magkatuluyan. Hanggang dito na lang
at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Redentor. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.